Kamusta ng pakiramdam mo? Tanong ng doktor. Wala po akong maramdaman, Dok. Mahina niyang sagot. Dahil pa yan sa anesthesia, but you're okay now. Nakaligtas ka mula sa operasyon. Maraming salamat po, Dok. Pinainom siya ng nurse ng tubig dahil nakaramdam siya ng panunuyo sa kanyang lalamunan. Pinagmasdan niya rin ang lalaking doktor na i-check ng maayos ang lagay niya. Bata pang doktor na ito. Sa tingin niya wala pa sa 30 ang edad. Ito raw ang magaling na doktor na nag-opera sa kanya. Hindi naman itinago ng mga ito sa kanya ang totoo na muntik na malagay sa panganib ang buhay niya, ngunit naagapan agad nila ito at nasalinan din kaagad siya ng dugo. Nasaan po ang fiancé ko? May dumating po ba sa mga pamilya ko? Napatigil ang doktor sa pagsulat sa patient chart dahil sa tanong niyang iyon. Napakunot din ang bahagya ang noo ng doktor. You have a fiancé? Ang tono ng boses nito ay para bang nagulat at nagtataka. Opo, dumating po ba siya? Umiling ang doktor. As far as I know, wala ni isang pamilya mo o kakilala mo man lang ang dumating. Hindi mo ba sinabi sa kanila na ngayon ang araw ng operation mo? Para bang bumagsak ang balikat ni Hana sa sinabing iyon ng doktor. Sinabi ko. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hindi na mabilang ni Hana Ledesma kung ilang beses niya nang sinubukan na tawagan ng ama, subalit ring lang iyon ang ring at walang balak na sagutin ng ama ang mga tawag niya. Dad, today is my operation day, hindi niyo po ba ako masasamahan? Iyon ang iniwan niya na voicemail ng ama. Tinext niya rin itong address ng ospital kung nasaan siya. Are you ready, Miss Ledesma? Tanong sa kanya ng isang nurse. Humugot siya ng malalim na hininga at saka mabagal siyang tumango. Opo. Mabuti naman kung ganun. Maya-maya pa ay darating na si Doc Salazar. Siya ang surgeon mo. Wala pa bang mga kasama mo? Wala pa po eh. Ahabol na lang daw sila dahil may mga mahalaga pa silang mga kailangang tapusin. Tumango ulit ang nurse. Oh, I see. Then please, ihanda mo na yung sarili dahil maya-maya lang ay tuturukan ka na namin ng anesthesia. Umasa si Hana na darating ang ama at ang fiancé niya bago pa man magsimula ang operasyon niya, subalit dumating na lang ang oras at sasalang na siya sa operasyon, ni isang tawag o text mula sa kanila ay wala man lang siya natanggap. Sadyang wala lang siguro talaga silang pakialam sa kanya kahit pa sinabi niya naman sa kanila na ngayong araw ang operasyon niya sa liver. Doc, ready na po ang patient, maaari na po tayo makapagsimula. Imporma ng assistant doctor sa isang surgeon doctor. Tumango naman ang batang surgeon. Alright. Sa mga naunang minuto ng operation ay naging maayos naman ang lahat. Subalit sa gitna ng operasyon ay biglang pagbagsak ng BP ng pasyente, dahilan para malagay sa panganib ang buhay nito. Mabuti na lang at mabilis silang nakahanap ng kamatch ng dugo nito. Magaling din ang batang surgeon kung kaya mabilis nitong naagapan ang nangyari. She's safe now. Wika ng surgeon matapos ang operation. Nagbuni ang mga tao sa loob ng operating room matapos niyang sabihin yon. Kahit na nakasuot pa ng face mask ay ngumiti at tumango ang surgeon sa mga kasama. Hinayaan na hubarin ng assistant niya ang suot niyang surgical scrubs bago siya nagtungo sa scrub area para maghugas ng kamay. Nasaan ang pamilya ng pasyente? Tanong ng doktor sa isang nurse sa labas ng pinto na makalabas mula sa operating room. Wala pa po sa kamag-anak ng pasyente ang dumating, Doc. Paliwanag ng nurse. May pagtataka man dahil yun ang unang case na wala sa pamilya ng pasyente ang dumating, ay tumango pa rin si Ali bago umalis na para sa susunod niyang pasyente. Samantalang matapos ang ilang oras ay nagkamalay na rin si Hana. Halos hindi niya pa maramdaman ang kanyang katawan dahil sa anesthesia. Takang-taka na iginala niya ang mata sa loob ng silid kung nasaan siya. Dumapo ang tingin niya sa isang lalaki na nakasuot ng puro puti na nakatayo sa tabi ng kama. Kamusta ng pakiramdam mo? Tanong ng doktor. Wala po akong maramdaman, Doc. Mahina niyang sagot. Dahil pa yan sa anesthesia, but you're okay now, nakaligtas ka mula sa operation.
Maraming salamat po, Doc. Pinainom siya ng nurse ng tubig dahil nakaramdam siya ng panunuyo sa kanyang lalamunan. Pinagmasdan niya rin ng lalaking doktor na i-check ng maayos ang kalagayan niya. Bata pa ang doktor na ito. Sa tingin niya wala pa sa 30 ang edad. Ito raw ang magaling na doktor na nag-opera sa kanya. Hindi naman itinatago ng mga ito sa kanya ang totoo na muntik nang malagay sa panganib ang buhay niya, ngunit naagapan kaagad nila ito at nasalinan din kaagad siya ng dugo. Nasaan ang fiancé ko? May dumating po ba sa pamilya ko? Napatigil ang doktor sa pagsulat sa patient's chart dahil sa tanong niya. Napakunot din ang bahagya ang noon ng doktor. You have a fiancé? Opo, dumating po ba siya? Umiling ang doktor. Wala ni isang pamilya o kakilala mong dumating. Hindi mo ba sinabi sa kanila na ngayon ang operation mo? Para bang bumagsak ang balikat ni Hana sa sinabi niya ng doktor. Sinabi ko. Umasa si Hana na pagising niya ay nasa tabi niya ang kanyang ama at ang fiancé niya. Pero hindi mo lang pala sila dumating para sa kanya. Oh, it's okay if they didn't come. Naging successful naman ang operation mo. Ngumiti sa kanya ang gwapong doktor. Anyway, ito ang resulta ng mga tests na isinagawa namin sa'yo kanina. Thankfully, maayos naman ang lahat. Kailangan mo lang na makarecover ng mabilis and then makakalabas ka na. Pinilit siyang ngumiti nito. Maraming salamat po, Doc. I'm Alistair Salazar. You can call me Doc Ali. Maraming salamat po sa tulong niyo, Doc Ali. Walang anuman. I hope you recover fast. Let me know if you need my help. Mabait na sabi ng doktor. Bibisita ulit ako mamaya, but if you need me, tawagin mo lang ako sa intercom or you can call our nurses. Tumango ulit siya ng bahagya. Opo, Doc. Pinagmasdan niya ang gwapo at mabait na doktor na maglakad palabas at hanggang sa tuluyan na lamang makalabas ang doktor ay nakatingin lamang siya sa pinto. Umaasa na muli iyong bubukas at papasok doon ang pamilya niya. Ngunit lumipas ang mahabang minuto ay hindi yun bumukas. Wala ni isa sa pamilya niya ang dumating. Nagpasya si Hana na magpahinga na lang ulit. Umaasa na pagising niya ay dumating na rin ang kanyang ama. Pero katulad nung una ay nabigo na lamang siya dahil pagmulat niya ng kanyang mga mata ay ang gwapong doktor na naman ang bumungad sa kanya. I'm sorry, hindi ko sinasadya na magising ka. Agad na paghingi nito ng pasensya. Ayos lang po yun, Doc. Sagot niya at sinubukan na maupo. Mabilis na inalalayan siya ng doktor. Next time, don't put pressure on yourself. Fresh pang sugat mo kaya posible pa itong bumuka. Paalala naman sa kanya ng doktor. Opo, pasensya na. Sagot naman ni Hana at nakaramdam ng hiya dahil nawala talaga sa isip niya na bagong opera pala siya. Nagulat kasi siya kanina na pagmulat niya ay ito kaagad ay nakita niya. It's okay. Kamusta nga palang pakiramdam mo? Maayos naman po ako, Doc. Wala ka naman bang kahit anong sakit na nararamdaman? Umiling si Nia. Wala po, Doc. Mabuti naman kung ganon. Kung sakaling may hindi ka magandang nararamdaman at may sakit kang nararamdaman sa katawan mo, or any kirot dyan sa tiyan mo, sa sugat mo, sabihan mo kaagad ako o sa nurse, ha? Tumango lang siya, pinanood na ang doktor na ayusin ang dextrose niya na may umakyat ng dugo. Marahil dahil sa pagtulog niya kanina. Inihingi niya ng pasensya yon at sinabi sa doktor na ayos lang naman daw yon at hindi maiwasan na mangyari, lalo pat walang nagbabantay sa kanya kanina nung natutulog siya. Wala pa rin bang mga kasama mo? Pangalawang araw na ang sumunod na pagbisita sa kanya ni Doc Ali at yan pa din ang naging tanong nito sa kanya matapos itong tanungin ang nararamdaman niya. Wala pa, Doc eh. Ang kaibigan ko ay nasa flight pa at mamayang madaling araw pa daw ang dating niya. Oh, tumango-tango naman si Doc Ali. Sasabihin ko na lang sa assistant ko mamaya to check on you constantly and monitor you just in case kailangan mo ng tulong namin at para maiwasan na umakyat ulit ang dugo dyan sa dextrose mo dahil wala ka pa namang bantay. May mga nagbabantay po ba talaga sa mga patients nyo sa mga monitor? Tanong ni Hana. Actually, no. We're only doing that sa mga patients namin na walang kasama para mas makasiguro na magiging maayos lang sila.
At hindi naman maiwasan na magkaproblema sa mga patients namin na may mga kasama. Wala namang camera na katutok sa kanila since one call away lang naman ng mga medical staffs dito ng pamilya nila. But in your case, since you're alone, kailangan na mas bantayan ka ng mga medical staff. Napakagat naman si Hannah sa ibabang labi na sinabi ng doktor. Masyado naman itong pinamumukha sa kanya na mag-isa lang siya at wala siyang pamilya na nag-aalala para sa kanya at wala rin mag-aalaga sa kanya. Nang mapansin ng doktor ang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha ay nagtaas kilay ito sa kanya na may halong pag-aalala. Ayos ka lang ba, Miss Ledesma? Bagaman pilit ay ngumingiti na si Hannah sa doktor. Opo, Doc. Hindi naman maalis kay Doc Ali ang pagtataka kung bakit bigla na lang nagbagong ekspresyon ng mukha ni Hannah Ledesma noong nagpaliwanag siya na para bang hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Hindi niya maisip kung ano bang dahilan kaya hinayaan niya ang assistant doctor niya na i-check ang footage sa loob na kuha ng kwarto kung nasaan si Hannah. Ang footage lang noong magkausap silang dalawa. Ewan din ba ni Ali kung bakit alalang-alala siya dahil lang sa maliit na bagay na yon. Hindi siya mapakali hanggat hindi niya alam kung anong dahilan. Kayo naman pala kasi, Doc Paninisi pa ng assistant niyang si Romeo. Bakit? Ano bang maling ginawa ko? Alam na nga natin na wala siyang kasama dahil tila walang pakialam ang pamilya niya, pinamukha niyo pa talaga sa kanya. I was just being honest dahil baka magtaka siya kung bakit kailangan ko siyang pabantayan through monitor. Paliwanag niya. Matapos malagay sa panganib ang buhay niya, kailangan niya talaga ng magbabantay sa kanya. Iyon lang, nagkataon na wala siyang pamilya na willing magbantay at mag-alaga sa kanya. It's not being rude, it's being honest. We doctors should be honest with our patients para hindi sila magpapaniwala sa mga kasinungalingan na maaaring maglagay sa kanila sa kapahamakan, especially when it's concerning their health. Nagbuntong hininga si Romeo sa kanya. Oo nga po, Doc. Tama naman ang ginawa at sinabi mo sa kanya kanina pero ang case ay tama ang ginawa mo. Pinapatahimik ka ba ng konsensya mo ngayon after mong masaktan ang damdamin niya? Di ba hindi? Hindi na sumagot si Doc Ali. Sa totoo lang ay aaminin niya na nakakaramdam nga naman talaga siya ng guilt at inaamin niya rin sa kanyang sarili na nagkamali siya dahil masyado siyang naging honest sa mga salita niya. Kung pwede nga naman na i-sugarcoat ang mga sinabi niya kanina, sadyang nasanay lang siguro talaga siya na prangka siya sa mga naging patients niya kaya ganan siya. Kung ganon, anong dapat kong gawin para hindi na siya maging malungkot dahil sa mga sinabi ko? Tanong ni Ali. Sigurado ako na didibdibin ni Miss Lonely patient ang mga sinabi mo. Baka nga hindi na siya makatulog mamaya kaya ang mabuti pa na gawin niyo ay humingi ng pasensya sa kanya sa mga sinabi mo kanina. Mas lalo lang siyang pinapakonsensya ng gago na to. Nag-worry na nga siya dahil imbes na makatulong ay nasaktan niya pa ang loob ng malungkot niyang pasyente. In what way? Tanong ulit ni Doc Ali. How do you think should I apologize to my patient since I only do it when I fail the operation, which has not happened yet? Naku, Doc, kakaiba rin talaga kayo, no? Kahit paghingi ng tawad, hindi niyo rin alam. Ilang beses na napailing sa kanya si Romeo. Cause I'm always right. Ay, naku, ewan ko sa'yo, Doc. Kalaunan na nagbigay na rin naman ng payo sa kanya si Romeo kung sa paanong paraan siya makakahingi ng pasensya sa pasyente na hindi nasasaktan ng loob dahil sa sobrang pagiging honest niya sa buhay. Ano pong gagawin sa anak ko, Doc? Ano bang sakit niya at anong uri ng operasyon ang gagawin sa kanya? Tanong ng isang ginang na bigla na lang dumating kanina para manghingi ng tulong sa kanila dahil kailangan daw ng anak nito ang operasyon dahil sa madalas itong mahilo at magduwal. Kalmado na nagpaliwanag si Ali sa ginang na takot na takot. Ma'am, your daughter is pregnant. Wala siyang kahit anong malubhang sakit that needs an operation. Sino po ba nagsabi sa iyo na kailangan ng operasyon ng anak niyo kung ang laman ng sinapupunan niya ay hindi tumor kundi sanggol? Pero paano mabubuntis ang anak ko 16 years old pa lang siya. Maluha-luha na ang ginang. Ang teenager na anak nito ay nasa labas ng opisina kasamang isang nurse. Nanggaling na kayo sa ibang ospital at pareho lang sinasabi sa inyo na buntis ang anak ninyo. Pero mukhang ayaw niyo yatang maniwala sa kanila.
Pero ako po mismo magko-confirm sa inyo na kung ano man ang sinabi sa inyo sa ospital na pinuntahan nyo, ay totoo. Buntis po ang anak ninyo. Pero paano naman po nangyari yun, Doc? Napaka-inosente at bata pa nitong anak ko. Padami na ng padami ang luha sa mga mata nito. I just had a brief consultation with your teenager. Inabi niya sa akin na may nobyo na siya at mahigit 2 taon na silang dalawa. She also admitted na may nangyari sa kanila at ang boyfriend niya na to ang ama ng pinagbubuntis niya. Natatakot lang daw siya na sabihin sa inyo ang totoo dahil ayaw niya na magalit kayo sa kanya. Aniya na ikinatigil ng ginang. Naiintindihan ko na nagulat kayo sa nalaman niya, subalit kailangan niyong manatiling kalmado sa pakikipag-usap sa kanya. Bata pang anak ninyo at may namumuong bata na rin sa sinupupunan niya. At dahil sa edad niya ay masela ng pagbubuntis niya kaya hindi pwede sa kanyang ma-stress ng sobra. Minasahe ni Ali ang kanyang sentido matapos niyang ipaliwanag ang lahat sa ginang na iyak pa rin ang iyak paglabas ng opisina niya. Isa siyang surgeon doctor pero hindi na rin mabilang ni Ali kung ilang beses na rin ba siyang naka-encounter ng ganong case. Doc, nakaalis na po bang magnanay? Tanong sa kanya ni Romeo na kumatok sa pinto. Yes, kaaalis lang. Teenage pregnancy po ulit? Nagbuntong hininga siya. Apparently, yes. Wala naman ba daw case ng sexual abuse? Wala naman. Ay, mabuti naman kung ganon. Kawawa naman ang bata. Hayaan niyo daw kung sakali man na bumalik ang mag-ina kami nang bahala sa kanila para hindi sila mahirapan. Siya nga po pala, Doc. Hindi ba dapat binisita mo si Miss Lonely Patient ngayon? Nakapaghanda ka na ba ng paghingi ng tawad sa kanya? At dito nagtatapos ang ating unang kabanata. Magagawa kayang humingi ng tawad ni Ali sa kanyang nasabi sa kanyang special patient? Ano naman kayang nangyari kung bakit wala malang bumisita kay Hannah sa ospital gayong sumailalim ito sa isang major operation? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Bakit ka naman single? I'm sure marami naman ang mga nagkakagusto sa'yo. Wala ka pa bang natitipuhang babae? Umiling naman ang doktor. No. Nako, sa dinami-dami ng babae sa mundo, wala ka man lang natipuhan? I already have my eyes on someone. But they're no longer available for me. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mabuti naman kung ganon, kawawa naman ang bata. Hayaan niyo, Doc. Kung sakali na bumalik ang mag-ina kami ng bahala sa kanila para hindi sila mahirapan. Siya nga po pala, Doc. Hindi ba dapat binisita mo si Miss Lonely Patient ngayon? Nakapaghanda ka na ba ng paghingi ng tawad sa kanya? Umiling si Ali. Wala pa. Wala pa akong naiisip kung alin doon sa mga payo mo ang kailangan kong sundin. Ang mabuti pa ikaw na lang munang tumingin sa lagay niya at sabihin mo sa akin kung anong resulta. Bakit hindi na lang kayo, Doc? Wala pa akong naiisip kung alin doon sa mga payo mo ang kailangan kong sundin. Ang mabuti pa ikaw na lang munang tumingin sa lagay niya at sabihin mo sa akin kung anong resulta. Bakit naman hindi na lang kayo, Doc? So wala pa akong maisip kung paano ako makakahingi ng pasensya sa kanya. At sa huli, wala ngang nagawa si Doc Romeo kundi ang pumayag. Samantala, nagtaka naman si Hannah na ang pumasok na doktor sa silid kung nasaan siya ay hindi si Doc Ali, kundi ibang doktor. Good morning! Nakangiting bati sa kanila ng doktor. Dama ni Hannah ang pagtingin sa kanya ng kaibigan niyang si Sam. Nagtatanong ang mga mata kung ito na ba ang doktor na nag-opera at nag-alaga sa kanya. Magandang umaga rin po, Doc. Nakangiting bati naman ni Hannah sa doktor. Lumapit ito sa kama niya. I'm Romeo Vargas. Busy kasi ngayon si Doc Ali kaya ako munang inatasan niya na tumingin sa lagay mo. Tumango si Hannah at hinayaan ng doktor na tingnan ang lagay niya. Siya nga pala,
Pinapasabi ni Doc Ali na baka kailangan mo pang manatili dito ng isa pang linggo hanggang sa kahit papaano'y maghilom ng sugat mo. Kung itatanong mo kung bakit, gusto lang makasigurado ng management na magiging maayos ang pagaling mo, lalo pat muntik nang malagay sa panganib ang buhay mo. Paliwanag ni Doc Romeo na tinanguan niya lang. Habang nagsusulat sa patient's chart ang doktor, ay nagsalita ulit ito sabay sulyap sa kanya. Ang bait talaga ni Doc Ali, no? Ha? Oo nga po. Bakit parang hindi ka sigurado? Bagyang natawa naman si Doc Romeo. Dahil ba hindi siya palangiti? Marahan naman siyang tumango. Hindi ko pa po siya nakikita ngumiti eh. Ganon talaga yun si Doc. Kailangan pa yatang magbayad ng ilang milyones sa mga taong nakakasalamuha niya bago siya ngumiti sa kanila. Pero mabait naman yun si Doc Ali. Sadyang nonchalant lang talaga siya pagdating sa mga bagay-bagay. At hindi siya yung tipo na mahilig i-sugarcoat ang mga sasabihin niya. Alam mo yun, masyado siyang honest. Sa isip ni Hana ay tila mas mabait pa itong bagong doktor kaysa kay Doc Ali. Ni minsan kasi ay hindi niya pa nakikita na ngumiti ang gwapong doktor sa kanya. Poker face lang palagi at seryoso sa buhay. Ang berdeng mga mata ng doktor ay sinlamig ng yelo kung tumingin. Ang gwapo kaya nung doktor na yon? Kinikilig pang sabi ni Sam, best friend niya, nang makaalis na si Doc Romeo. Romeo ba daw ang pangalan niya? Oo. Sana pala ako na lang si Juliet para meant to be kami. Napangiwi na lang si Hana sa kaibigan niyang kilig na kilig. Kagagaling lang ni Sam sa Belgium dahil may business trip ito doon. Hindi pa nga dapat ito umuwi sa bansa, subalit nang malaman na nasa ospital siya ay agad itong nag-book ng flight pabalik. Kaninang madaling araw lang itong dumating. Diretso na kaagad dito sa ospital para mabantayan siya. Wala pa rin bang balita sa ama at fiancé mo? Pagkalipas ng ilang sandali ay seryoso nang nagtanong sa kanya si Sam. Sabi ng secretary ni Dad, busy pa raw ito sa mga meetings. Grabe naman. Mas mahalaga pa pala yan sa kanya mga meetings niya kaysa sa buhay ng anak niya. Napapailing na lang si Sam. Ang mukha mong aso na fiancé, alam niyo ba na naoperahan ka na? Oo, pero busy din ata. Naku, wala talagang kwenta yon. Inis na inis pang sabi ni Sam. Hayaan na nga lang natin sila. Nandito naman ako. Hindi ka na magiging mag-isa. Akong bahala sa'yo. Aalagaan kita hanggang sa gumaling ka na. Sinuklian niya man ito ng matamis na ngiti. Salamat, Sam. Mabuti na lang talaga at nandito ngayon ang kaibigan niya kaya hindi na siya masyadong nalulungkot. Madaldal kasi ang best friend niya kaya punong-puno na ng ingay at tawanan ng kwarto niya. Bandang gabi na nung kumatok ulit sa pinto. Ilang sandali pa ay bumukas iyon at pumasok sa loob si Doc Ali na may dala pang isang pumpo ng rosas. Magandang gabi. I'm here to give you your medication. Magalang na bati sa kanila ng doktor. Ngumiti at bumati si Hana pabalik sa doktor habang si Sam naman ay napapatulala dito. Lupapit sa kama niya si Doc Ali at nagtataka siya nang iabot nito sa kanya ang daladalang bulaklak. Nahihiwagain man, tinanggap ni Hana ang bulaklak. Para saan po to, Doc? Para sa'yo. Mas lalo siyang nagtaka at nagulat. Po? Gusto ko lang humingi ng pasensya sa iyo sa mga sinabi ko kahapon. Hindi ko naman kasi alam na nasasaktan ka na sa mga salitang binitawan ko. I didn't mean it. Hindi niya inaasahan na talagang hihingi ito ng pasensya sa kanya dahil lang sa mga nasabi nito na hindi naman masama. Ayos lang po yan, agap niya. Nauunawaan ko naman po ang sinabi niya saka hindi na po ako mag-isa ngayon. Kasama ko ng kaibigan ko. Tiningnan ni Ali ang kaibigan niyang si Sam para bang napako na sa kanyang uupuan at nakatulala lamang sa gwapong doktor. Hi, I'm Alistair. Hello po, Doc. Biglang sigla naman ang tono ng boses ni Sam. Totoo pala ang sinabi sa akin ng mga nurse na sobrang gwapong doktor daw ito. Ngumiti ng bahagya si Ali at iyon na siguro ang unang beses na nakita niyang ngumiti ito. Pero
Hindi naman umabot sa mga mata nito ang kanyang ngiti. It's like a business smile. Thanks. Pamilyado ka na ba, Doc? Biglang tanong ulit ni Sam. What? Sam, ano ba namang klaseng tanong yan? Saway ni Hannah sa kaibigan at nakaramdam ng hiya ng sulyapan niya si Doc Ali. Inosente na tinignan siya ni Sam. What? Nagtatanong lang naman ako ah. He's so gorgeous kaya. Sayang naman kung wala pang nagmamayari sa kanya. Baka pwedeng ako na lang? What? Napahiyaw pa si Hannah sa kaibigan niyang natawa naman. I'm single. Sagot naman ni Ali. Wow! Really? With that gorgeous face, single ka? Tila hindi naman makapaniwala si Sam. Yeah. Bakit, Doc? Anong bakit? Bakit ka nag-single? I'm sure marami naman ang mga nagkakagusto sa'yo. Wala ka pa bang natipuhan na babae? Umiling naman ang doktor. No? Nako, sa dami ng babae sa mundo, wala ka man lang natipuhan? I already have my eyes on someone. But they're no longer available for me. And why not? Taken. Tipid na sagot ni Doc Ali. Habang inihanda ng doktor mga gamot na kailangan niyang inumin, ay panay daldal pa rin si Sam. Tanong ito ng tanong sa kung ano nga bang bagay sa doktor at si Hannah na lang ang nakaramdam ng hiya para sa kaibigan. Minsan din kasi ay masyadong personal ang mga tinatanong ni Sam. Bakit naman ganun ang mga tanong mo sa doktor? Sabi ni Hannah sa kaibigan nang maiwan na sila sa loob ng silid dahil may susunod pa na pasyente daw si doktor. Why not? Ani naman ni Sam na kinikilig pa rin. Masyadong personal ang mga tanong mo sa kanya kanina. Mabuti na lang at hindi siya nagalit. Gusto ko lang naman malaman eh. Bakit hindi ka ba nagagapuhan sa kanya? Siya na ata ang pinakagwapong lalaki na nakita ako sa buong buhay ko. Gusto kong masigurado kung free nga ba siya na magustuhan ng isang katulad ko. Napailing-iling si Hannah sa kaibigan. Nako, ewan ko sa'yo, Sam. Umira pa si Sam. Pero aaminin mo, nagagapuhan ka rin sa kanya. Feeling loyal ka lang sa mukha mong asong fiancé. Nakaka-inlove nga siya kasi nagawa niya pang humingi ng tawad sa'yo. Kahit na humingi na rin siya ng pasensya mo. May pabulaklak pa talaga siya. Yung mukhang aso mo bang fiancé, ni minsan ba inabutan ka na ng bulaklak? Hindi naman kailangan na bigyan ako ng bulaklak dahil hindi naman namin mahal ang isa't isa. Bakit? Kailangan ba na mahal muna ng dalawang taong isa't isa bago sila magbigayan ng bulaklak? Ang ibig sabihin ba nun ay mahal ka ni Doc Ali kaya kanya binigyan ng bulaklak? No? Mabait lang talaga siguro si Doc. Exactly. Kahit hindi ka sana mahal ng Franco na yon, marunong pa rin siya sanang magpakita ng kindness at appreciation sa'yo. Ang kaso wala talaga siya. Mukha na nga siyang aso, masama pang ugali niya. Hindi katulad ni Doc Ali. Gwapo na nga, mukhang mayaman, mabait at maalaga pa. Nako na, sa kanya na siguro ang lahat. Maalaga pa siya sa'yo. Feeling ko nga, match kayo sa isa't isa eh. Akin na lang si Romeo. Isa siyang eye doctor at pasyente niya ako. Hindi ba dapat normal lang sa doktor na maging maalaga sa pasyente? Exactly. Kahit hindi ka sana mahal ni Franco na yon, marunong pa rin sana siyang magpakita ng kindness at appreciation sa'yo. Ang kaso wala talaga siya. Mukha na nga siyang aso. Masama pang ugali niya. Hindi katulad ni Doc Ali. Gwapo na nga, mukhang mayaman, mabait at maalaga pa. Nasa kanya siguro ang lahat. Maalaga pa siya sa'yo. Feeling ko nga match kayo sa isa't isa. Akin na lang si Romeo. Isa siyang doktor at pasyente niya ako. Hindi ba dapat normal lang sa isang doktor na maging maalaga sa pasyente niya? Kahit na, mukhang aso naman yung fiancé mo eh. Hindi man lang dumalaw sa'yo kahit na alam niya na inoperahan ka. Pangit-pangit niya na nga nang wala pa siyang pakialam sa'yo. Mabuti pa si Doc Ali. Laging nandito para tingnan ang lagay mo.
Kahit na sabihin natin na normal lang yon dahil sa siyang doktor at pasyente kanya, di hamak na mas better pa rin siya kesa naman sa Franco na yon na mukhang aso na maraming garapata at mahilig sa gilis. At wala na ngang tumigil sa pagkukumpara ni Sam sa fiancé niya at sa gwapong doktor. Tiningnan niya ang bulaklak na ibinigay sa kanya ni Doc Ali. Nilagay niya ni Sam sa vase. Ang ganda ng kulay ng rosas. Punong-puno yung kulay oh. Pulang-pula ang bawat at tulot at maging ang dahon ay berdeng-berde. Bigla naman siyang nalungkot na may sumagi sa isip niya. Tama rin naman ang sinabi ni Sam kanina na kahit kailan ay wala pa siyang natatanggap na bulaklak mula sa fiancé niya. Pero sadyang kahit anong gawin niya siguro ay wala itong magiging pakialam sa kanya. Nalagay na nga sa panganib ang buhay niya. Hindi man lamang ito nagpakita sa kanya. Sabihin mo sa akin kung masakit ha, sabi ni Doc Ali. Sa ganon ay nakahiga na si Hana. Siya pa ang umako na maglilinis ng sugat nito at magpapalit ng bandage. Ewan din ba ni Ali kung bakit siya pang nag-offer na gumawa nito? Hindi niya naman na dapat trabaho. May mga nurse naman kasi na naka-assign para sa trabaho na to. Siya lang talaga ang nag-offer. Kahit nga ang pag-check sa kondisyon nito araw-araw, hindi niya naman natrabaho dahil sa isang surgeon at may ibang mga doktor ang dapat na mag-asikaso at tumingin dito. Pero, siya pa rin ang nag-offer. Kung anong dahilan, ay hindi rin namin alam ni Ali. Hindi niya na rin gaanong iniisip dahil sa huli ay siya lang din ang mai-stress. Biglang hinawakan ni Hana ang kamay niya kaya tiningnan niya muna ang mukha nito. Bakit? Nasasaktan ka ba? Hindi. Pero may kiliti ako sa tiyan kaya nahihiya niyang sabi nito. Then don't worry. Akong bahala. Sabi niya at sinimulan na ang paglilinis sa sugat nito. Mas maingat ang galaw ng kamay niya para hindi ito masaktan o makiliti at habang ginagawa niya yon ay dama niya rin ang mga titig sa kanya ni Hana. Pinagmamasdan nito bawat kilos niya. Hana, biglang bumukas ang pinto at pumasok sa loob si Sam. Ngayon lang ako nakakita ng dahilan kung bakit walang paramdam sa'yo ang walang hiya mong fiancé. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang matutuklasan ni Hana tungkol sa kwento ng kanyang fiancé? Bakit nga ba hindi na ito nagpaparamdam pa kay Hana? Bakit nga ba gano'n na lang malasakit ang doktor kay Hana? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Bakit po kayo nandito? Nangako ako sa kaibigan mo na ako munang magbabantay sa'yo habang nasa meeting siya. Hala, hindi niyo po ako kailangan bantayan. Ayos naman na po ako. It's okay. I don't mind. Dito na lang ako magpalipas ang oras tsaka para hindi na rin mag-alala sa'yo ang kaibigan mo. Maging ako rin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hana! Biglang bumukas ang pinto at pumasok sa loob si Sam. Ngayon alam ko na ang dahilan kung bakit walang paramdam sa'yo ang walang hiya mong fiancé. Maging si Ali ay natigil sa paglilinis sa sugat ni Hana. Lumapit naman si Sam sa kama at may kung anong ipinakita sa kaibigan sa cellphone nito. Look ko, nasa Paris sila ng haliparot mo ang stepsister. Nagdi-date pa ang mga animal at talagang suportado rin sila ng walang kwenta mong pamilya. Tiningnan ni Ali si Hana at agad na nagtagpo ang kanilang mga mata. Yumuko si Hana para maiwasan ang mga mata ni Doc Ali na hindi niya mawari kung anong emosyon ang naroon. Kung awa ba o kung natatawa ito sa kanya dahil sa nalaman na ang fiancé niya ay mas pinili na samahan ng stepsister niya kaysa alagaan siya, kahit na alam naman nito na kagagaling niya lang ng operasyon. Ang kapal din naman talaga ng mukha ng stepsister mo, no? Alam niya na nga na may sakit ka. Inoperahan ka.
Pero talagang nag-take advantage pa sila sa lagay mo na to para mag-loving-loving sa Paris. Wika ni Sam. Alam mo, hindi na ako naniniwala na ang Paris ay city of love. Nilalaban naman ni Franco doon ang mukha niyang garapata na kabit. Hayaan mo na, sabi ni Hana sa kaibigan dahil nahihiya na siya kay Doc Ali na narinig ang lahat. Hayaan mo na lang sila na magsaya roon. At bakit ko hahayaan? Sino ba naman ang natutuwa na habang ikaw ay nahihirapan at halos nag-agaw buhay, sila ng kabit niya ay naglalaving-laving sa Paris na para bang wala silang inaagrabyado na tao? Pinigilan na ni Hana ang kaibigan dahil baka kung ano pang masabi nito sa harap ni Doc Ali. Na makaalis na si Doc Ali ay sakalang sila nag-usap ng masinsinan ni Sam tungkol sa kataksila ng fiancé at ng stepsister niya. Tunay nga na nasa Paris na ngayon ang dalawa at nagsasaya. Sa mga puntong yon ay hindi na alam ni Hana kung ano pa ba ang dapat niyang maramdaman. Dahil todo na ang sakit na ipinadama nila sa kanya, halos wala na nga siyang luha na maibuhos. Inoperahan na siya, wala man lang ni isa sa pamilya niya nagpakita sa kanya at ngayon naman ay nalaman niya na nagtataksil sa kanya si Franco at ang stepsister niya. Doc Ali! Kalalabas lang ni Sam sa kwarto na makasalubong ito si Doc Ali na noon ay hinubad na ang suot na mask. Huminto naman si Ali sa tapat ni Sam. Bakit? May problema ba? Mabuti naman po nandito na kayo. I-check yun na po bang kaibigan ko? Wala kasi siyang kasama ngayon. Kailangan ko umalis sandali dahil may mahalagang meeting ako na kailangan daluhan. Iiwan ko sana muna sa'yo yung BFF ko eh. Babalik naman agad ako mamaya pagkatapos ng meeting. Mahalagang meeting kasi talaga yon at hindi pumayag ang assistant ko na hindi ako umattend ngayon. Tumango siya. Okay. Maraming salamat po, Doc. At pakialagaan naman ng BFF ko. Baka kung ano maisip niyang gawin dahil sa nalaman niya tungkol sa fiancé niya. Ayoko naman sana siya iwan kaso sadyang mahalaga lang talaga ang meeting na yon. It's okay, ako lang bahala sa kanya. Sure ba yan, Doc? Hindi ka ba busy? Tiningnan ni Ali ang suot na relo. She's my last patient bago ang 3 hours break ko. So yes, I can stay with her. Huwag ka mag-alala. Lumawak ang ngiti ni Sam. The best ka talaga, Doc. Ikaw na ang pinaka-paborito kong doktor. O siya, bahala ka na sa BFF ko ha. Bye! Inayos muna ni Ali ang sarili bago siya pumasok sa loob. Sa totoo niya, ang plano niya ay hindi muna siya bibisitahin si Hana dahil pagod na pagod pa siya at si Romeo nang inutusan niya na tumingin kay Hana. Ngunit dahil nga sa nakiusap sa kanya si Sam ay ayaw niya naman itong tanggihan. Nakakapagpapaalala nga naman talaga kung mag-isa lang si Hana lalo pat matapos ang mga natuklasan nito na kataksila ng fiancé at ng stepsister nito. Doc Ali! Tawag ni Hana sa kanya pagkapasok niya sa loob. Kahit pagod na pagod ay ngumiti siya dito. Oh, kamusta ka na, Hana? Maayos naman po ako, Doc. Tumango naman si Ali at lumapit sa kama. Maayos naman ang kondisyon ni Hana kaya konting checking na lang ang ginawa niya. Sa totoo nga niya na sa susunod na araw ay makakalabas na rin ito ng ospital at sa bahay na lang tuluyan na magpapagaling. Sa kabutihang palad ay hindi na naulit nagkaroon ng problema mula ng operasyon. Sa susunod na araw ay maaari ka nang makalabas, panimula niya. Maayos ang lagay mo at maaaring magpatuloy ka na lang na magpagaling sa bahay. Tumango naman si Hana. Salamat po, Doc. Ngumiti lang ng bahagya sa kanya si Ali. Hindi man ito sabihin ay halata ang pagod sa mga mata nito. Hindi ito ganong ka-energetic tulad ng dati. Isa rin sa mga napansin pa ni Hana sa gwapong doktor ay ang pagiging palangiti nito. Kahit alam niya na business smile lang yon. Napakunot ang noon ni Hana nung tapos na si Doc Ali na tingnan ang lagay niya. Nasa halip ay umalis na ito sa silid ay lumapit ito sa sofa at doon na upo. Tila wala pang balak na umalis. Doc, may problema po ba? Tanong ni Hana sa doktor na nakapikit ng mga mata habang nakasandal ang ulo sa kinaupuan. Iminulat ulit nito ang mga mata. Wala naman, bakit? Kung ganoon, bakit andito pa po kayo? Nangako ako sa kaibigan mo na ako muna magbabantay sa'yo habang nasa meeting siya. Ala, hindi niyo po ko kailangan na bantayan. Ayos naman na po ako. Kaagad niyang sinabi.
It's okay, I don't mind, sagot nito. Dito na lang ako magpapalipas ng oras tsaka para hindi na rin mag-alala sa'yo ang kaibigan mo. Maging ako rin. At wala na nga nagawa si Hana para pigilan pa man ng doktor. Hinayaan niya na lang ito sa sofa. Kumuha rin ito ng magazine at magsisimula na sana magbasa. Nang mapuna nito ang mga tingin niya, ay nag-angat ito ng tingin sa kanya. Don't worry, hindi ako magiging maingay kaya hindi kita maihistorbo. Agad naman siyang sumagot. Ay, hindi naman po sa ako ang mainistorbo niyo, Dok. Pero, hindi ko po ba naaabala ang trabaho ninyo? Nope, break time ko naman ngayon. Po? Napataas ang boses niya. Break time niyo po pala pero nandito kayo at nagbabantay sa akin. Ayos lang yon. Nakakapagpahinga naman ako dito eh. Your room is cold kaya ayos na ako dito. Sigurado po ba kayo? Yes, don't worry about me. I'll be fine. Magpahinga ka na lang din. Hindi ako magiging maingay para hindi kita maistorbo. Pinagmasdan niya na lang ang doktor habang nakaupo at seryoso na nagbabasa. Hindi naman alam ni Hana kung bakit sobrang bait nito sa kanya. Pero aaminin niya na masaya rin siya sa kabaitan nito sa kanya. Lumipas ang ilang minuto dala ng pagod dahil sa pag-oopera ng isang patient na may tama ng ligaw na bala na inabot ng mahigit 12 oras ay hindi na malaya ni Ali ang sarili na nakatulog na pala siya. Nagising na lang siya nang may marinig siya na mahinang paghikbi. Mahapdi pa ang kanyang mga mata. At nang mamakaawa pa sa kanyang mga talukap ng kanyang mga mata na muli siyang bumalik sa pagtulog sa balit, pinilit niyang sarili na imulat ang kanyang mga mata at biglang bumangon ang kaba sa kanyang dibdib nang makita na umiiyak na ngayon si Hana habang nakaupo sa kama at nakatingin sa cellphone nito. Bagya pa siyang nahilo dahil sa biglang pagtayo niya. Agad siyang lumapit sa tabi nito at puno ng pag-aalala na nagtanong. Are you okay, Hana? Bakit ka umiiyak? Puno ng luha ang mga mata na nag-angat ito ng tingin sa kanya. Ayos lang po ako, Doc. Are you sure? Inabot niya ang mukha nito at pinahid niya ang luha sa pisngi. Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Umiling siya. Wala po, Doc. Then, nagkunot ang noon ito. Hindi mo magandang pakiramdam mo? Umiling ulit si Hana. Hindi rin po, Doc. Then what's wrong? What makes you cry? Napahikbi ito ng malakas. May message lang po ako na nabasa. Message? What message? Mas lalo pang dumami ang luha sa mga mata nito at doon ay napagtanto ni Ali na baka ay dahil yan sa pamilya nito o kaya naman ay sa manluloko nitong fiancé. At para pakalmahin si Hana ay inaya niya ito na lumabas muna para makapagpahangin sila. Hindi naman maaaring maglakad ng matagal si Hana kaya binuhat niya na lang ito mula sa kama at pinaupo sa wheelchair na nakaabang sa tabi ng kama nito. Maganda magpahangin sa hardin, doon kita dadalhin. Sabi ni Ali habang tulak-tulak niya ang wheelchair kung saan nakaupo ang pasyente. Doc Ali, saan kayo? Nagtataka na tanong ni Romeo na nakasalubong nila. Magpapahangin lang sa garden. Tugon niya na ikinakunot lang noon ni Romeo, subalit wala na itong sinabi at hinayaan na lang silang lagpasan ito. Maging ang ibang nurse naman na madadaanan nila ay takang-taka na makita sila. Marahil dahil yun ang unang beses na ginawa ni Doc Ali ang ganito sa isang pasyente. Pero hindi niya na lang sila pinagtuunan ng pansin. Maganda dito, di ba? Tanong ni Ali nung nasa hardin na sila. Dito ako madalas tumambay kapag pagod na ako sa trabaho at may ilang oras lang ako para magpahinga. Napapawi ang pagod ko kapag nandito ako. So I hope na mapawi rin dito ang lungkot na nararamdaman mo ngayon. Ngumiti naman sa kanya si Hana. Iyon ang unang beses na ngumiti ito ng ganon sa kanya. Madalas kasi nahihiyang ngiti lang ang lagi niyang nakikita dito. Iyon ang unang beses na nakita niyang genuine na ngiti sa labi nito at aaminin ni Ali na maganda talaga si Hana. Maraming salamat sa pagdala mo sa akin dito, Doc. Kung maging shy na pangiti na rin. Walang anuman. I hope gumaan ang loob mo, kahit papaano. Umihip ang malamig na hangin at pinagmasdan ni Ali ang dalaga na ipikit ang mga mata para namnamin ang malamig na simoy ng hangin. Sila lamang ang tao ngayon sa hardin. Solong-solo nila ang lugar na ito kaya mas makakapagmuni-muni sila ng maayos dito.
Doc? Tawag sa kanya ni Hana, kaya bumaling ang tingin niya dito. May tanong po ako. Sure, what is it? Pangarap niyo po ba talaga na maging isang doktor? Hindi naman alam ni Ali kung bakit gano'n na naging tanong nito pero sinagot niya pa rin ito ng tapat. Yes, bata pa lang ako, ito na talagang gusto ko pagtanda ko. Hana smiled and nodded slightly. Kaya po pala halatang mahal na mahal niyo talaga ang trabaho niyo. Yes, it's the love of my life. Maging ang magulang ni Ali ay iyon ang madalas na may puna sa kanya. Ang sobrang pagmamahal niya sa kanyang trabaho. Ang iniisip nga ng magulang niya ay sobrang ng pagmamahal niya sa kanyang trabaho ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay single pa rin siya. Mula rin kasi na nakapagtapos si Ali sa medisina ay naging sobrang abala na siya sa paghahanda para sa bar exam. At nang makapasa ay naging isang ganap ng doktor. Halos sa trabaho niya na lang umiikot ang buhay niya. Sa totoo niyan ay may mga naging girlfriend naman si Ali noong nag-aaral pa siya. Pero mula nung nagtrabaho siya ay nawalan na rin siya ng oras para makipag-date. At sa edad niya nga ngayon, ang hanap na ni Ali ay seryosong pag-ibig. Para bang wala na siyang panahon sa laro-laro na date-date lang. Pang seryoso na talaga ang gusto niya. Bakit ho pala hanggang ngayon ay single pa rin kayo? Pagkalipas ng ilang sandali ay nagtanong ulit sa kanya si Hana. Nakatingala ito sa kanya at naghihintay ng isasagot niya. Hindi ko pa nahahanap ang babae na para sa akin Sagot niya. Sa dami na nagtatanong sa kanya ng parehong katanungan, ay laging ganun din ang sagot ni Ali sa kanila. Siguro kailangan ko pa talagang maghintay na matagal bago siya dumating. Paano ho kung hindi siya dumating? Then, ako na mismo hahanap sa kanya. Pwede ba yun? Oo naman. But for now, mas gusto ko muna na maghintay at hayaan na kusa siyang dumating sa buhay ko. Baka kasi hindi pa talaga to ang tamang panahon para magtagpo kami. Baka nga'y nakakasalubong ko na pala siya pero sadyang hindi pa yun ang tamang oras para magkita at magkakilala kaming dalawa. I have to wait for her. Ganun po palang paniniwala ninyo. Yeah, I believe na mas maganda at worth it kung pinaghihirapan natin na hintayin ang isang bagay kesa madaliin ang mga bagay-bagay. The excitement will never fade. Napatango ito at hindi na ulit nagsalita pa. Matapos ang mahabang sandali ay siya naman ang sumunod na nagtanong dahil may bagay din siyang gustong malaman. What about you? Kailan niyo naman balak na magpakasal ng fiancé mo? Sandaling tiningnan siya nito at binalik din agad ang tingin sa malayo. Sa susunod na taon po sana ang napagkasunduan na kasal ng pamilya namin. Napagkasunduan ng pamilya ninyo? Ibinalik nito ang tingin sa kanya. Oo. Pareho ng mga magulang lang namin na may gusto na ikasal kaming dalawa. Nagulat naman si Ali dahil sa nalaman. Hindi niya lubos akalain na uso pa pala ang ganon sa panahon ngayon. Naniniwala kasi si Ali na ang kasal ay hindi dapat na pinipilit. Ang dalawang tao na mahal ang isa't isa, ang siya lang ang pwede na magpakasal. Kaya ang dalawang tao na hindi naman mahal ang isa't isa at napipilitin lang ay hindi dapat napilitin na ipakasal. Dahil ang mga magulang na namin na nagpasya para sa amin, pareho kaming walang magawa kundi ang sumunod. Dagdag pa ni Hana sa paliwanag nito. Ilang taon na kayong engaged? 2 years? That long and you didn't fall for each other yet? Nagbuntong hininga ito ng malalim. Sinubukan ko na mahalin siya dahil yun ang pangako ko sa aking ama. Pero siya sa tingin ko ay wala siyang balak na subukan. Because of your stepsister? Tiningnan siya nito at marahan na tumango. Di ko alam kung kailan nagsimula ang relasyon na lang dalawa. Nalaman ko na lang na may namamagitan na pala sa kanila. Pansin naman ni Ali na masyado nang nalulungkot si Hana sa usapan nila, kaya iniba niya na lang ang topic. Iyong usapan na makakapagpaalis sa lungkot nito. Hindi nila alam kung ilang minuto o oras na silang naroon sa hardin. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang magbabago ngayong nalaman ni Ali na hindi naman pala iniibig ni Hana ang kanyang fiancé? May ma-realize kaya siya?
Mahanap niya kaya sa katauhan ni Hana ang hinahanap niyang babae? At paano na ngayon na pa-discharge na pala si Hana sa ospital? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Napagpasyahan namin na hindi na ituloy ang kasal niyo ni Franco. Dahil hindi niyo rin naman mahal ang isa't isa. Seryosong wika ng ama. Kung gano'n ay sino pong ikakasal kay Franco? Si Natasha. Siya nang magpapakasal kay Franco. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Saan kayo galing? Nagtatakang tanong naman sa kanila ni Sam na napasukan nila sa silid ni Hana. Wala kayo nung dumating ako. Nagpahangin lang kami. Naiinip raw kasi si Hana dito sa loob. Paliwanag naman ni Ali na mas lalong ikinakunot ng noon ni Sam. Itinuloy niya na itong itulak hanggang sa makalapit na sila sa kama nito. Inalalayan niya ito ulit na makatayo at lumipat ng upo sa kama. Kasabay noon ay ang pagtunog ng suot ng relo ni Ali. Tapos na ang break time niya at kailangan niya nang bumalik sa duty niya. Maiwan ko na kayo. Start na ulit ang shift ko. Paalam niya pa sa dalawa. Sige, salamat ulit sa oras, Doc. Sagot naman ni Hana. Nginitian niya ito. You're welcome. Nang makalabas ang doktor ay lumapit si Sam kay Hana na napataas ang kilay sa kaibigan. Grabe, ibang pagiging VIP mo dito ha. Daig mo pang asawa ng chairman, BFF. Pati ba naman ang doktor dito ay naging alalay mo na? Nagkunot naman ng noo si Hana. Anong pagiging alalay doon? Mabait lang talaga si Doc Ali. Tsaka, may kasalanan pa nga tayo sa kanya. Inabala natin ang break time niya kaya hindi siya nakapagpahinga ng maayos. Hindi ko naman lubos akalain na ganun pala kabait ang doktor sa ospital na to, no? Ang akala ko kanina ay mag-uutos si Doc Ali ng iba para magbantay sa'yo. Siya pala talagang magbabantay sa'yo dito? Pero ang green flag niya, no? Sino ba mag-aakala na ilalaan niya talagang oras at paghinga niya para bantayan ka? At totoo nga ang sinabi ni Sam. Masyadong mabait si Doc Ali na maging siya ay hindi rin lubos akalain na ilalaan talaga nito ang oras ng paghinga para bantayan siya. Hindi naman siya nito kaano-ano, pero masyado itong caring pagdating sa kanya. Masaya siya sa pagiging mabait nito sa kanya, but at the same time ay nagtataka rin siya kung anong dahilan at sobrang bait nito sa kanya. Kinabukasan ay nagulat na lang si Hana na dumating ang kanyang ama, kasama ang stepmother at sister niya. Maging si Franco ay dumating din. Sakto na pagdating nila ay nasa loob din si Doc Ali at may inaasikaso. Pero para bagyan sila ng privacy ay lumabas muna ang doktor kasama si Sam. Aaminin ni Hana na bigla siya nakadama ng sigla at saya sa pagdating ng aba, subalit ang saya na yon ay agading naupos sa mga sumunod na sinabi nito. Napagpasyahan namin na hindi na lang ituloy ang magiging kasal niyo ni Franco dahil hindi niyo rin naman mahal ang isa't isa. Seryoso at wika ng ama. Kung ganun, sino pong ikakasal kay Franco? May pag-aalangan niyang tanong. Sa puntong yon ay hindi niya mawari kung ano bang dapat niyang maramdaman. Kung dapat ba siyang maging masaya dahil sa wakas ay makakalaya na siya mula kay Franco? O kung dapat ba siyang magalit dahil yun lang talaga ang sinadya ng ama niya kaya nandito ito. Ang buong akala niya ay dumating ito para sa kanya. Para masiguro na maayos lang ang lagay niya. Si Natasha. Siya nang magpapakasal kay Franco. Sagot naman ng kanyang ama sa tanong niyang iyon. Matagal na nilang mahal ang isa't isa at hindi lamang sila makaamin dahil nga sa engaged na kayo. Pero ngayon ay nagkaroon sila ng lakas ng loob na umamin. At isa pa, sa tingin namin ay mas mabuti nga na si Natasha na lang ang ikasal sa kanya dahil masyado ka namang sakitin at mahina. Nakakaya naman sa pamilya ni Franco dahil baka isipin nila na sa halip na asawang ibinigay namin sa kanilang anak ay isa palang alagain. Marahan naman na tumangutango si Hana. Naiintindihan ko po ang pasyon ninyo. Huwag po kayo mag-alala.
Wala pong problema sa akin na naging pasya niyo. At hindi rin po ako tututol sa gusto niyo. Dahil tama rin naman po kayo roon. Mabuti naman kung ganon. At noong umalis na ang pamilya niya, muli siyang naiwang mag-isa sa silid, saka lang hinayaan ni Hana na bumuhos ang luha na kanina niya pang pinipigilan. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok doon si Ali pero hindi niya ito pinansin. Nagbabalang siya ng tingin at sinubukan na itago ang pag-iyak niya. Lumapit sa tabi niya si Ali. Hinawakan siya sa balikat at niyakap ng mahigpit para hayaan na umiyak siya sa bisig nito. You'll be okay. Just cry all you want. If it will help you, make you feel better. Cry all you want. Pang-aalo sa kanya ni Ali gamit ang mababang boses. Sa halip na kumalma at pakaramdam ng hiya, dahil iyak siya ng iyak sa harapan nito ay mas lalo lang na dumami ang luha sa kanyang mga mata. Hindi naman alam ni Hana kung ilang minuto nang nananatili sila sa ganong posisyon. Yakap-yakap lang siya ni Doc Ali at hinayaan na umiyak sa bisig nito. Ayaw ni Hana sa ospital mula bata pa siya. Nasusuko kasi siya sa amoy ng mga gamot at sa tuwing nasa ospital siya ay naaalala niya ang kanyang ina na namatay sa panganganak sa bunso niyang kapatid. Sa kasawiang palad ay pareho din nakaligtas ang kanyang ina at kapatid. Kapag nasa hospital naman siya ay para bang naririnig niya pa ang iyak ng kapatid niya at ang sigaw naman ng kanyang ina. Kaya naman halos isumpa na ni Hana sa kanyang sarili na hindi na ulit siya pupunta ng ospital. Subalit sadyang kahit anong iwas niya ay napapadpad pa rin siya sa ospital. And what's even more ironic is that tila ba ayaw niyang umalis ospital na ito ngayon. Siguro dahil nasanay na siya sa pag-aalaga sa kanya ni Ali. At pakiramdam niya kapag nandito siya ay hindi siya malungkot. Hindi niya nararamdaman ng para bang mag-isa lang siya dahil laging nariyan si Doc. At alagang-alaga siya. Ngunit hindi naman pwede na habang buhay na lang siyang naroon. Dumating ang araw na kailangan niya nang umalis sa kondo na tuluyan nang magpagaling. Wala ba si Doc Ali? Tanong ni Hana kay Doc Romeo na isa ring magche-check up sa kanya. Wala, Miss Hana. Busy ngayon si Chair. Ang ibig kong sabihin ay si Doc Ali. Busy siya ngayon sa conference niya. Nalulungkot man dahil hindi siya personal na makakapagpaalam ay tumango siya. Ganun ba? Sige. Pasabi na lang sa kanya na lumabas na ako at maraming salamat sa pag-aalaga niya sa akin habang narito ako. Sinuklian niya naman ito ng isang matamis na ngiti. Huwag ka mag-aalala, makakarating yan kay Doc Ali. Bago sila tuluyan na umalis si Sam ay nilingon niya pa muna ang kwarto kung saan siya nananatili nung mahigit 2 linggo. Sa konto niya naman ay sobrang lungkot niya dahil mag-isa lang siya roon. Kailangan na kasi ni Sam na bumalik sa ibang bansa para sa trabaho nito at hindi pwede na lagi itong nasa tabi niya. Ngayon na wala na sila ni Franco, ay umalis na rin siya sa bahay na nakalaan para sa kanilang dalawa sana. Sa kondo na ito siya lumipat na mag-asawa, ulit ng panibago ang kanyang ama. Ngayon naman ay nababalik ulit siya dito at higit na mas malungkot pa ang nararamdaman niya ngayon. Para bang kung may anong kulang sa kanya ngayon. Well, of course, wala nang liver niya at hindi naman kanya ang liver na nasa kanya ngayon. Pero kakaiba ang pakiramdam niya. Para bang may kulang na sa kanya na hindi niya maipaliwanag kung ano. Siguro dahil sa nasanay na nga siya sa mga taong nakakasalamuhan niya roon. Hana, ayos ka lang ba riyan? Tanong ni Sam sa kausap niya ngayon sa FaceTime. Oo, ayos lang naman ako dito. Huwag ka mag-alala. Sagot niya. Ikaw? Nakarating ka na ba sa hotel mo? Nako, hindi pa. Dumaan muna ako sa trabaho. Bago ako dumiretso sa hotel para tuloy-tuloy ng pagpapahinga. Paliwanag naman ni Sam sabay noon na yung paglapag ng document sa harapan nito. Mag-ingat ka riyan, Hana, ha? Susubukan ko na tapusin agad ang trabaho ko para may kasama ka riyan. Nako, ayos lang ako dito. Huwag ka mag-alala sa akin. She assured. Hindi mo naman kailangan na madaliin ang trabaho mo riyan. Masyado na kitang naabala sa pagbabantay mo sa akin ng ilang araw. Ayoko naman na mas lalo pa kitang maaabala. Hindi rin na magtagal ang pag-uusap nila dahil may mga trabaho pa itong kailangan matapos. Ilang araw ang lumipas mula na makalabas si Hana sa ospital at sa totoo lang dapat ay maging masaya na siya dahil sa magaling na ang sakit niya
At hindi na rin siya ikakasal kay Franco. Subalit, hindi niya malaman ang dahilan at sa lumipas na araw ay palagi siyang nalulungkot. Hindi maalis-alis sa isip niya si Ali. Araw at gabi ay siya lang ang iniisip niya. Hindi niya rin alam kung bakit, but she doesn't want anything to do with him. Doktor niya ito at pasyente lamang siya nito kaya malamang ay wala rin itong pakialam sa kanya. Siguro nga ay hindi na siya nito iniisip ngayon. Pero heto siya at sa halip na kalimutan na rin ito, laman lagi ito ng isip niya. Tumayo si Hana at naglakad-lakad papunta sa pinto nang tumutunog ang doorbell. Pagbukas niya ng pinto ay napako siya sa kanyang kinatatayuan at bahagyang nanlaki ang mga mata dahil sa gulat na makita kung sino ang nasa labas na iyon. Doc Ali? Ano pong ginagawa niya dito? Ngumiti naman sa kanyang binata, sabay abot sa kanya ng dalang bulaklak. I'm here to see you. Wala ako na makalabas ka dahil nasa ibang bansa ako for conference. I wanted to check on you to make sure na maayos ka na. Aaminin ni Hana na nagulat siya. Bukod sa hindi niya inaasahan na makikita niya ang tao na laging laman ng isip niya, dahil na rin sa hindi niya lubos akalain na sobrang concern pala talaga ng mga doktor sa St. Sebastian Hospital para bumisita pa talaga sa bahay ng pasyente nila at alamin kung maayos nga lang ba talaga ang lagay nila. Gusto niyo po ba ng maiinom, Doc? Tanong niya nang nakaupo ito sa sofa. No need, hindi naman ako nauuhaw. Maupo ka na lang, baka bumukas pa mga sugat mo. Sinunod niya naman ang sinabi nito at naupo siya sa isahang sofa. Kailan lang po kayo bumalik ng bansa? An hour ago? Sagot nito. Dumaan muna ako sa ospital then tinanong ko si Romeo kung sakaling alam niya kung anong address mo. Nilagay mo yun sa record kaya natuntun kita dito. Maraming salamat po sa pagsadya sa akin dito. Ngumiti naman siya. I'm glad you seemed okay now. Opo. Hindi rin naman masakit ang sugat ko. At sa tingin ko ay malapit na rin tong maghilom. Oh, that's good to hear. Iniinom mo pa rin ang mga gamot mo, hindi ba? Opo, sinusunod ko po lahat ng mga payo sa akin. Well, that's good. Ilang araw na sakop nito ang isipan niya kaya hindi niya na muna hinayaan na umalis agad ito. Inaya niya sa kondo niyang mag-lunch ito. At para na rin may kasabay siya, mabuti na lang ay pumayag naman ito. Ngunit dahil nga sa ayaw ni Ali na magpakapagod siya, dahil hindi pa raw tuluyan na naghilom ang sugat niya, at pagod din ito mula sa flight, nag-order na lang ito ng pagkain para sa kanilang dalawa. Mag-isa ka lang ba dito sa kondo mo? Tanong ni Ali habang magkaharap sila nakaupo sa dining table. Oo. Nung mag-asawa ng bagong aking ama ay dito na ako tumira. Paliwanag niya. Kahit nung engaged pa kayo ni Franco? Nung ma-engage kami, lumipat na ako sa bahay na nakalaan dapat para sa amin dalawa. Pero kahit doon na ako nakatira, ay nasa ibang bahay pa rin nakatira si Franco. Oh, tumango-tango si Ali. Para saan to? Nagtatakang tanong naman ni Hana. Hindi ko po alam eh. Napag-utusan lang po kasi ako ng ama ninyo na ibigayan sa'yo. Tugon naman ang lalaki. Nagpasalamat siya dito at muling isinara ang pinto. Inalalayan siya ni Ali na maupo sa sofa. Binuksan niya ang kulay red na envelope at inalabas ang laman. You are invited to Natasha Salvador and Franco Villanueva's engagement party. Ayos ka lang ba, Hana? Nag-aalalang tanong ni Ali na mapansing natigilan siya. Ha? Oo. Ayos lang ako. Nauutal pa ang boses niya. What's wrong? Bakit namumutla ka? Mariin na napalunok si Hana bago pinakita kay Ali ang hawak niya. Maging ang mga kilay nito ay nakasalubong na magkita ang invitation na hawak niya. So, they're really engaged. Wika pa nito. Yeah. Ang bilis din na magiging kasal nila. After engagement party, kasal na agad nila. Nag-angat ng tingin si Ali sa mukha niya. Nang mapansin nito ang lungkot sa mga mata niya, ay nagbuntong hininga ito. Aattend ka ba? Sinulubong niya nagtatanong na mata ni Ali. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang magiging tugon ni Hana? Sasama kaya siya doon sa party na yon? Magiging madalas na rin kaya ang kanilang pagkikita?
Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hindi ba ikaw ang doktor ni Hana nung inoperahan siya? Nagtanong si Natasha kaya tinignan at ninitian ito ni Ali. Yes, I'm the doctor. Kung ganun, bakit kasama ka niya ngayon? I don't remember inviting you here. I invited him. Nagsalita si Hana. Hindi ba't miyembro naman ako ng pamilya nito? Kaya may karapatan naman akong imbitahan ng boyfriend ko. Hindi ba? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Aattend ka ba? Sinalubong niya ang nagtatanong na mata ni Ali. Yeah. Sa tingin ko hindi maganda kung hindi ako magpapakita sa araw na yan. Mahalagang araw na yon para sa kapatid ko. At saka, baka kung ano rin ang isipan ng mga tao sa kanila pag hindi ako nagpakita. Matapos ang ginawa nila sa'yo, iniisip mo pa rin bang reputation nila? Saad ni Ali na parang hindi na makapaniwala sa kabaitan niya. Oo naman. Naiintindihan ko naman na kaya lang nila ginawa yun dahil sa mahalang nilang isa't isa. Naging sagaba lang ako sa kanila. Nagbuntong hininga si Ali kapag kuwan ay tumango ito. Kung dadalo ka, that will be the day after tomorrow. Do you want me to come with you? Gulat niya itong tiningnan. Ha? Sa engagement party ng ex-fiancé at ng stepsister mo? Gusto mo bang samahan kita? Sasamahan mo ako? Yeah, kung gusto mo, wala namang problema sa akin. Sagot ni Ali. Ilang segundo niyang tinitigan ang mukha nito. Sinisigurado niya kung seryoso ba ito sa sinasabi. Ngunit sa nakikita niya sa mga mata nito ay seryoso ito. Handa talaga itong samahan siya sa araw na yon. Pwede mo ba akong samahan? May pag-aalangan ng tono ng boses niya. Oo naman. Then, please, samahan mo ako. Ali smiled. Sure, I'll be there with you. Mabilis na lumipas ang araw at dumating na ang araw ng engagement party ni Natasha at Franco. Simple na body-fitted gown ang sunuot niya. Ganun pa man kahit sa tingin ni Hana ay simple lang ang suot niya, pinatingkad pa rin ng lalo ang ganda niya. Kitang-kita rin sa suot niya ang magandang hubog ng katawan niya. Naglagay na rin siya ng light makeup sa kanyang mukha. Sa ngayon ay inihintay niya na lang na dumating si Ali. Nangako ito na susunduin na lang siya para magkasama na silang pumunta sa venue ng party. Hi! Nakangiti na bati sa kanya ni Ali nang mapabuksan niya ito ng pinto. Tiningnan din siya nito mula ulo hanggang paa. You look gorgeous. Kaya nahihiya niya itong nginitian. Thank you. And you look very handsome as well. Walang halong kasinungalingan na sinabi niya dahil tunay naman na makapigil hininga ang itsura nito ngayon. Kulay itim na long sleeve ang suot nito na nakatupi hanggang sa siko nito. Nakaayos ang buhok nito at aaminin ni Hana na lagi naman itong gwapo sa paningin niya. Pero para bang may kakaiba sa araw na ito at sa mga mata niya ay mas doble ang kagwapuhan nito ngayon. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang si Hana. Hindi niya kasi maintindihan kung bakit ganito na lang kabilis ang tibok ng puso niya at sa tuwing napapasulyap siya kay Ali ay nag-iinit ang pisngi niya. Samantalang pansin naman ni Ali ang pagiging tahimik ng dalaga sa passenger seat at mukhang may malalim din itong iniisip. Ang nasa isip ni Ali baka dahil yon sa nag-aalala ito sa party mamaya. Nagulat si Hana nang biglang hawakan ni Ali ang kamay niya. At dahil sa labis na gulat, ay bigla niya ring nailayo ang kamay niya. Nanlaki ang mga mata niya na tiningnan niya lang ang binata, natakang-taka rin habang nakatingin sa kanya. Wait, what's wrong, Hana? Nasaktan ba kita? Nag-aalala na tanong nito. Hindi, nagulat lang ako. I'm sorry. Ibibigay ko lang sana sa itong candy dahil mukhang kinakabahan ka. Bumaba ang tingin ni Hana sa kamay ni Ali na may hawak na candy. Gusto niyang batukan ang sarili niya dahil sa mga naglalaro sa isipan niya kanina.
Ang akala niya kasi ay balak talaga ni Ali na hawakan ang kamay niya. Gusto lang pala siya nitong bigyan ng candy. At para maalis ang awkwardness ay kinuha niya sa kamay nito ang candy at saka pinilit siyang umiti at nagpasalamat dito. Nang maisubo ang candy ay tumingin siya sa labas ng bintana habang pilit niya pa rin na pinapakalma ang mabilis sa tibok ng puso niya. Pagdating nila sa venue ng engagement party, sa kanila agad ang mata ng mga tao sa loob. Ang iba'y nagulat habang ang iba naman ay nagsimula ng bulungan. Kung bulungan pa nga bang matatawag yon dahil rinig na rinig naman nila. Hindi ba siya yung unang fiancé ni Franco? Oo, siya nga yun. Yung stepsister ni Natasha. Mahinang natawa ang babae. Grabe. Para bang pinagpasapasahan na lang nila ang lalaki na yon. Hindi naman ganun kagwapo. Kaya nga. Pero sino yung bagong lalaki na kasama niya? Bago lang siya sa paningin ko. Ang gwapo, no? Tsaka mukhang galing sa mayamang pamilya. Siya at ang bago ni Hana Ledesma. In fairness, perfect ang pinalit niya. Hindi naman alam ni Hana at Ali kung sa paanong paraan pa nila mapipigilan ang pagtawa nila. Dahil sa likuran lang kasi nila ang dalawang nag-uusap at rinig na rinig nilang dalawa iyon. Ang akala siguro ay mahina lang ang boses nila. May kausap pa nga ang ama niya at pamilya nito pero tumingin ito sa gawin nila. Maging si Franco ay napapalingon din sa kanila. Kitang-kita nila ang pagkunot ng noo na para bang hindi ito natutuwa na makita sila. Ilang sandali pa ay may lumapit ulit sa kanila para makipag-usap sa kanila at hindi niya naman nagustuhan ng tono ng pananalita ng isang to. Halata na nasa side ito ng stepsister niya dahil puro panghahamak ang mga lumalabas sa bibig nito. Who is he? Hana Ledesma? Ano mo siya? Is he someone special to you? Nagtanong ang kasama ng babae na lumapit sa kanila kanina. I'm her date. Si Ali ang sumagot sabay lagay ng kamay nito sa likuran niya. Wow! May bago ka na kaagad? Ang bilis mo naman nagpalit. Halos wala pang isang linggo mula nung maghiwalay kayo ni Franco, hindi ba? Hindi ba dapat sa mag-fiancé mo sabihin yan, miss? Dumating naman si Sam at mataray na hinarap ang mga babae. Pinakalma naman ni Hana ang kaibigan dahil ayaw niyang gumawa ito ng iskandalo sa araw ng engagement party na ito. Kanina nga ay sinabihan niya na si Ali na kailangan nito na manatiling kalmado sa lahat ng mga nakakasalamuha nila dito dahil nahuhulaan na agad ni Hana na may mga taong katulad ng mga babae na ito. Hindi niya lang alam na makakarating pala si Sam ngayong araw dahil ang buong akala niya ay bukas pa ito darating. Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Hindi ba nakakahiyayan sa part niya na may kasama siyang ibang lalaki sa araw mismo ng engagement party ng stepsister niya? Ano yon? Agaw spotlight lang? Mabuti nga BFF ko sa spotlight lang ang inagaw eh. Iyan ngang hilaw niyang kapatid, fiancé ang inagaw. Nang aasar pang sabi ni Sam at nang aasar din na natawa rin ito. Tsaka masyado ka ring judger, miss ano? Hindi pa pwedeng baka si Franco at Natasha ang unang nagloko? At ngayon lang sila umamin? Kaibigan mo yan, syempre siya siyang pagtatanggol mo. Hindi naman natin alam kung anong totoong nangyari, kung sino nga bang naunang nagloko kaya bakit sinasabi mo na si Natasha at Franco ang unang nanloko? At hindi ang BFF mo na ibang lalaki ang kasama ngayong gabi? Exactly, madam. Hindi natin alam kung anong kwento. Wala tayong ideya sa kung anong puno at dulo. Hindi nyo nga alam kung sino pa bang ibang karakter na involved kaya hindi ko maintindihan kung bakit si Hana ang una niyong hinuhusgahan sa bagay na to. Nagsalita si Ali na hindi na nakatiis sa mga sinasabi ng babae. Excuse me? I don't wanna be rude dahil pareho namin gusto na irespeto ang mga magsasaya ngayong gabi. So please, I hope you do the same. Kalmado lang ang boses ni Ali. Maging ang mga salita na sinabi nito ay hindi rin ganun ka-harsh. Pero napigilan ng dalawang babae at nag-iba ang ekspresyon ng mukha. Alis na nga kayong dalawa, nag-iinit ang ulo ko sa inyo eh. Sabi ni Sam sa mga ito. Tsupe, doon muna kayo doon sa far away. Ilang sandali rin ay lumapit na sa kanila ang kanyang ama kasama ang bago nitong pamilya at si Franco na nanatiling madilim ang mukha habang nakatingin sa kanila. Sino yung kasama mo, Hana? Tanong ng ama na hindi rin natutuwa.
Kung anong dahilan at bakit hindi ito natutuwa ay hindi niya rin alam. Good evening, sir. I'm Alistair Sebastian Salazar. Magalang na nagpakilala si Ali sa mga ito. Inilahad din ito ang kamay sa harap ng kanyang ama na tila umalis ang kaluluwa sa katawan at nakatingin lang kay Ali. Masaya ako makilala kayo sa wakas, Mr. Ledesma. I heard a lot about you and your family. Nagtatakang tiningnan na rin ni Hana si Ali dahil sa tono ng boses nito ay para bang matagal na nitong kilala ang kanyang ama at ang pamilya nito. Nang naramdaman ni Ali ang mga tingin niya ay bumaling din ito sa kanya at saka ngumiti. Naisip ni Hana na baka nagpapanggap lang si Ali na kilala nito ang ama niya dahil noong bumisita ang mga ito sa ospital ay hindi naman nakausap ni Ali ang kanyang ama. Hindi ba't ikaw ang doktor ni Hana nung inoperahan siya? Nagtanong si Natasha kaya tiningnan at ginitian ito ni Ali. Yes, I'm that doctor. Kung ganun ay bakit kasama ka niya ngayon? I don't remember inviting you here. I invited him. Nagsalita si Hana. Kaya bumaling ang atensyon nila sa kanya. Hindi ba miyembro naman ako ng pamilya na to kaya may karapatan akong imbitahan ng boyfriend ko? Boyfriend? Ang stepmother niya ang utal-utal na nagsalita. Boyfriend mo siya? Kumapit si Hana sa braso ni Ali. Yes, auntie. Boyfriend ko siya. Huwag ang masyadong big deal sa'yo ang pag-attend ni Ali sa cheap na engagement party niyo na ito, Natasha. Pasalamat ka na may taong may class din ang dumating sa engagement niyo na to. Tsaka, I'm proud to say hindi rin ako invited by you. Pero nandito rin ako dahil invited din ako ng BFF ko. Tsaka para ma-judge ko kayo. At nang aasar pa na ngumiti si Sam sa mga ito. Anyway, ang cheap ng party na to, halata na galing sa agaw lang. Joke lang. Inis na inis ang itsura ni Natasha dahil nga sa mga sinabing yun ni Sam. Nang humingi sila habang ang kanyang ama at stepmother naman ay nananatili na gulat na para bang hindi makapaniwala para sa kanila ang sinabi niya na boyfriend niya ito si Ali. Boyfriend mo na ba siya bago nag-call off ang engagement natin? Nagtanong naman si Franco. Nagbuntong hininga siya. Unfortunately, no. Ang tono ng boses niya para bang nangihinayang. Do I know your clan? Maya-maya pa ay nagtanong ang kanyang ama kay Ali nang umiti at tumango. Yes sir, of course. Magkakilala ang mga pamilya natin. Makahulugan na sagot naman ni Ali. Mr. Salazar! Boses yun ng ama ni Franco na masayang naglalakad palapit sa kanila. Kasabay nito ay ang asawa at ang bunsong kapatid ni Franco na si Frankie. Mr. Salazar, masaya ako't nakarating ka. Ang tagal na namin nagsisend ng invitation sa'yo pero wala kami natatanggap na response mula sa'yo. Masaya kami nandito ka na. Masaya na nakipagkamay kay Ali ang ama ni Franco na mas pinagtaka nilang lahat. Kilala mo siya, Dad? Tanong ni Franco sa ama. Of course. Hindi mo ba siya nakikilala, Franco? Tila hindi naman natutuwa ang ama ni Franco na hindi nito nakikilala si Ali. Sino po siya, Dad? Si Natasha naman ang nagtanong sa ama ni Franco. He's Alistair Sebastian Salazar, the son of the Sebastian Salazar clan. Sila ang main investors ng ating kumpanya. And Ali is the son of the chairman of Sebastian Hospital. Maging ang panganihan ay nalaglag dahil sa natuklasan. Ngumiti lamang si Ali sa mga ito. It was his casual business smile. I'm also glad to be here, Franklin. I'm sorry for not responding to your invitations. You know that I am always busy, right? I only came to accompany my girlfriend. Sabay pulupot pa ni Ali ng braso sa bewang niya na mas ikinagulat ng magulang ni Franco. Girlfriend mo si Hana? Ani ng ama ni Franco. Sumagot si Ali. Yes, Mr. Franklin. But did you know na dati siyang fiancé ng anak kong si Franco? Oo naman, Mr. Franklin. Mahina pang natawa si Ali. At alam ko rin na niloko nilang dalawang girlfriend ko. But anyway, that was just a week ago, right? It's already in the past. Ikakasal na nga ang tagapagmana ninyo eh. Nabalot ng takot ang mukha ng ama ni Franco. Hindi naman ito maaapektuhan ng investment niya sa amin at ang iba pang partnership ng kumpanya natin, right?
Alistair chuckled. Well, about that, nakadepende na yan sa girlfriend ko. Kung anong gusto niya, yun ang gagawin ko. You know, I am not the boss here. It's my girl. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Magtagumpay kaya sila sa pagpapanggap bilang mag-girlfriend? Ano naman kaya magiging reaksyon ng pamilya ni Hannah kapag malaman nilang mayaman pala ang boyfriend nito? At paano naman kaya paninindigan ni Hannah at Alistair ang kanilang pagpapanggap? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. I said, will you be my girlfriend? What do you mean? Ang ibig mo pagsabihin ay gusto mo ako? Kaya mo ba ako inaalok na maging girlfriend mo dahil gusto mo ako? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Magkahalong gulat at takot ang makikita sa mukha ng magulang ni Franco habang makikita rin sa mukha ng kanyang ama ang gulat, ngunit mas nangingibabaw doon ang galit. Sa halip na bumait sa kanyang ama dahil sa nalaman nito na nakasalalay sa kanya ang hindi lang kumpanya ng pamilya ni Franco, kundi damay na rin, pati ang kumpanya nila. Nagalit pa talaga ito sa kanya. Galit na galit ito dahil sinadya niya raw na isama si Ali para takutin ang stepsister niya at sirain ang gabi na ito. Kaya bago pa man mapuno si Hannah, bumalik na siya kung saan niya iniwanan si Ali kanina at sinabi na gusto niya nang umalis doon. Hindi naman nagtanong si Ali kung anong dahilan at nagpatianod na lang ito sa kanya. Sa sobra niyang pagmamadali na lumayo sa lugar na iyon, ay hindi na rin sila nakapagpaalam kay Sam. Pasensya ka na talaga sa nangyari kanina, Ali. Panimula niya na makapasok sila sa loob ng sasakyan. Hindi ko naisip na ganun palang magiging reaksyon ni Dad at ang pamilya niya. Pasensya na kung may hindi man siya magandang sinabi sa'yo. It's okay. Wala ka namang kasalanan sa nangyari. And besides, I should be the one to apologize. Hindi ko alam na makikilala ko ng magulang ng ex-fiancé mo. Wala naman akong plano na takutin sila sa pagpupunta ko ron. Gusto ko lang talaga na samahan ka. Bumuga siya ng malalim ng paghinga. Wala kang maling ginawa, Ali. Naiintindihan kita. At hindi mo kailangan na humingi ng pasensya sa akin dahil doon. Pero dapat, nung una pa lang, ay iniisip ko na posible na magkaganon nga ang reaksyon ng aking ama. Hindi na sana nangyari. Hindi na nagawang tapusin pa ni Hannah ang sasabihin niya nang dumukwang palapit sa kanya si Ali at sinakop ang labi niya para patahimikin siya. I told you hindi mo kasalanan yan, so stop blaming yourself. And just let me kiss you. Kanina pa ako inaakit ng mga labi mo. It's hard to continue stopping myself. Malalim ang timbre ng boses nito bago muling inangkin ang mga labi niya. Pero this time, mas mainit na ang halik na yon kesa nung nauna. At katulad nga ng sinabi ni Ali ay hindi siya nagpumiglas. At hinayaan ni Hannah ang sarili na tugunin ang halik nito na sing-init ng uri ng paghalik nito sa kanya. Parehong naging malikot ang kanilang mga dila at kamay. Pareho silang nilamon ng pagnanasa at init ng kanilang katawan. Nagpa siya ang dalawa na magtungo sa pinakamalapit na hotel at nang sandaling makapasok sila sa loob ng hotel ay naglapat uli ang kanilang mga labi at para bang sinisilaban ang kanilang mga katawan. Parehong pagnanasa ang nagahari sa kanila sa mga sandali na yon. Sa mismong gabi na yon ay walang pagdadalawang isip na isinuko niya sa doktor ang kanyang pagkababae. Bagay na ipinangako ni Hannah na isusuko niya lang after ng kasal. Really? Naniniwala ka sa babaeng yan, Ali? Galit na tanong ng ina ni Ali matapos malaman ang tungkol sa namamagitan sa kanilang dalawa ni Hannah. Sa totoo lang ay hindi alam ni Ali kung paano nga bang nalaman ng kanyang ama, gayong wala pa naman siyang sinasabi dito tungkol sa kanilang dalawa ni Hannah.
Bigla na lang itong dumating kanina sa opisina niya at galit na galit dahil hindi raw nito matanggap ang relasyon nilang dalawa ni Hana. Marami ako nababalitaan tungkol sa babae na yan at hindi ako boto para sa kanya. You don't deserve a woman like her. Marumi siyang babae at marami ng lalaki ang dumaan sa buhay niya. Huminga naman ng malalim si Ali. Mom, mahal ko si Hana. Pwede ba wag niyo na siyang siraan sa akin? Mahal? Ilang buwan pa nga lang kayong magkakilalang dalawa. Mom, it's not about how long we've known each other. Ang mahalaga ay alam ko sa sarili ko na mahal ko siya. Kaya please, huwag niyo na po siyang sisiraan sa akin dahil kilala ko si Hana at ibang-iba siya sa sinasabi niyo. Kung saan niyo man narinig ang lahat ng mga sinasabi niyo sa akin ngayon, for sure, gusto lang nilang siraan si Hana sa inyo. Paliwanag naman ni Ali sa ina. Naiinis na siya ngayon dahil sa lahat ng mga sinabi nito kay Hana na alam niya na wala namang katotohanan. Sinusubukan niya lang talaga na habaan ang pasensya niya dahil ayaw niya na magalit sa kanya ang kanyang ina. Hindi ko siya sinisiraan sa'yo, Alistair. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nagkamali ka ng babaeng pinili mong ibigin. Hindi naman sinabi ni Ali kay Hana na alam na ng kanyang ina ang tungkol sa kanila. Ayaw niya na rin na malaman ito na hindi ito gusto ng kanyang ina dahil nadudumihan ng kung sino man ang utak nito. Pero naiinis na si Ali dahil hindi niya pa nga naaamin kay Hana ang nararamdaman niya at hindi pa nga ito naaalok na maging girlfriend niya ay nagkaroon na agad ito ng problema. Kailangan niya munang masolusyonan ng lahat ng ito bago siya umamin kay Hana dahil hindi pwede na patuloy ito dahil alam niya na sa huli ay si Hana lang din ang masasaktan. Alistair, nakita mo na? Isa yan sa patunay na maraming lalaki ang babae na gusto mo. Sabi ng ina at may inilapag pang picture sa harapan niya. Pictures iyon ni Hana na may kausap na lalaki sa tapat ng pinto ng condo unit nito. And you really expect me to believe this, Mom? Naiinis sa tanong naman ni Ali sa ina. Kilala ko ang lalaking to. And is one of my assistants. Kung sino man ang nagpadala sa'yo ng picture na to, ay naninira lang. At kung sakali man na may tao kayong inutusan na magmanman sa bawat galaw ni Hana, please lang ma, patigilan mo na. Dahil ayoko may mga tao nakasunod sa kanya. At wala malang kaalam-alam si Hana. Mabuti na lang at parang sumuko na rin ang kanyang ina dahil ipas ang isang linggo ay wala na ulit itong nabanggit tungkol sa pagkakadisgusto nito kay Hana. Siguro ay kinausap din ito ng kanyang ama dahil sinabihan niya ito sa tawag na pagsabihan ng kanyang ina tungkol sa ginagawa nito dahil hindi na siya natutuwa sa lahat ng mga ginagawa nito. May problema ba, Ali? Malambing ni Hana ang tanong at bigla na lang yumakap sa kanya mula sa kanyang likuran habang nasa veranda sila ng kondo at nakatingin sa malayo. Hinawakan at hinaplos ni Ali ang kamay ng dalaga na nakayapos pa rin sa kanya. Wala naman. Why did you ask? Kung ganon, bakit? Tila yata sobrang lalim ng iniisip mo. Umikat siya paharap sa dalaga. Nakayakap pa rin ito sa kanya at ang mga mata ay inosente at nagtatanong na nakatingin sa kanya. Hana? Will you be my girlfriend? Natigilan ito sa biglang tanong niya. Ilang beses din ito napakurap-kurap sa kanya. Huh? I said, will you be my girlfriend? Pag-uulit niya sa kanyang sinabi at mas lalo lang na naistatwa si Hana. Kung kanina ay mabilis ang pagkurap nito, ngayon ay halos hindi na ito kumurap. I thought of this for a long time. At sa tingin ko hindi ko na kayang ilihim ang nararamdaman ko sa'yo. It's hard to act cool when you're around. When in reality, I'm a fool for you. So I finally gained the courage to ask you to be my girlfriend. Will you be my girlfriend? And let me court you until the end? When you say feelings, ang ibig mo bang sabihin ay gusto mo ako? Kaya mo ba ako inaalok na maging girlfriend dahil gusto mo ako? Nauutal na tanong nito. Ang mga mata naman ng dalaga ay mas makinang pa sa mga bituin sa kalangitan.
Inabot naman ni Ali ang mukha nito at ikinulong sa mainit niyang palad. Hindi lang kita basta gusto, Hana. Gustong gusto kita. Na nababaliw na ako sa'yo. Nangingilid naman ang mga luha sa mga mata ng umiti si Hana. Gusto rin kita, Ali. At oo, pumapayag ako na maging girlfriend mo. Pagkasabi nito sa mga kataga na yon, ay bigla itong tumingkayad para paglapitin ang labi ng dalawa. Sa ilalim ng libo-libong makikinang na bituin, ay binitiwan ni Ali ang pangako na walang araw na hindi niya mamahalin at papasayahin si Hana. Gagawin niya rin niya ang lahat para mabigay niya ang lahat ng gusto nito. At isa pa nga, pangako niya ay ang araw-araw niya itong liligawan. What's this, Mom? Kunot noong tanong ni Ali sa ina na dumating sa penthouse niya at may dala na naman itong pictures. A proof? Kalmanting sagot naman ng ina. Tingnan mo, at ikaw na mismo ang humusga. Sinunod ni Ali ang sinabi ng ina. Inilabas niya mula sa brown envelope ang mga pictures na nagpakunot naman sa noon niya nang makita kung sino ang nasa picture. It was his girlfriend and her ex-fiancé. Nasa isang restaurant ang dalawa. Nag-angat naman ng tingin si Ali sa ina. Ano na naman ba to, Mom? Sabi ko naman sa inyo na tigilan nyo ng kakapasunod sa mga tauhan niyo sa girlfriend ko eh. Hindi ko siya pinasundan. May nagpadala lang sa akin ng picture na yan. Dahilan ng ina. At saka, hindi ka pa rin ba natatauhan hanggang ngayon? Hindi pa rin ba sapat ang mga picture na yan para maniwala ka sa akin na walang kwentang babae ang Hana na yan? Lalakero siya at yon ang mga dahilan kung bakit hiniwalan niya si Franco. At sa stepsister niya ito nagpakasal. Hanggang ngayon ay kinakatagpo pa rin niya ang ex-fiancé niya kahit na engaged naman ito sa stepsister niya at may namamagitan pa sa inyong dalawa. Nagbuntong hininga ng malalim si Ali. Look, Mom, kahit anong gawin niyo, hindi ako maniniwala sa mga sinasabi ninyo dahil kilala ko ang girlfriend ko. May tiwala ako sa kanya. Hindi naman alam ni Ali kung ano pa bang kailangan niyang gawin para tigilan ang kanyang ina si Hana. Ang akala niya pa naman ay tumigil na ito noong una pero patuloy pa rin pala ito sa ngayon. Kailangan niya talagang malaman kung sino nga ang tao na nagdudumi sa utak ng kanyang ina para mabigyan niya ng leksyon sa ginagawa nito. Leave my son, Hana. Iyon ang seryoso na wika ng ina ng nobyo niya na bigla na lamang kumatok kanina sa pinto ng kondo niya at kung ano-anong mga sasakit na salita ang sinabi sa kanya. Tinawag pa siya nito na isang babaeng mababa ang lipad. Mahal po namin ni Ali ang isa't isa. Mahal? Galit na pinutol nito mga sasabihin niya. Hindi mo mahal ang anak ko. Mahal mo lang siya dahil may pera siya. Pero kung wala siya na hindi mo siya mamahalin. Dahil kilala ko ang isang kagaya mo. Pera lang ang habol mo sa kanya. Kaya ang mabuti pa ay ikaw na mismo ang kusang lumayo sa kanya bago pa man ako tuluyan na maubusan ng pasensya. Wala ka rin namang magandang maidudulot sa kanya. Alam ko ng lahat ng baho mo. Hana, kahit ilang beses mo pang subukan na itago ay umaalingaw-ngaw pa rin. Hindi ka nababagay sa anak ko. Kaya ang mabuti pa ay iwanan mo na siya. Dahil kung hindi mo siya lalayuan, ay ako mismo ang kakaladkad sa'yo paalis sa buhay niya. And you don't know what I can do. Hindi lamang yon ang sinabi niya sa kanya ng ina ni Ali. Marami pang mga masasakit na salita ang ibinato nito sa kanya at talagang pinagbantaan pa siya nito kaya wala na siya nagawa. Kundi ang sundin na ang gusto ng ina ni Ali. Ayaw niya rin sanang madamay pa si Ali sa galit sa kanya ng kanyang ina. Alam ni Hana na mahalaga para kay Ali ang Sebastian Hospital at sa pamilya niya. At mga mamahalin yun kaya hindi niya hahayaan na walang makakuha sa kahit anong ama ni Ali dahil lang sa kanya. This is your fault, Mom. Kung hindi ka lang sana nakinig sa kasinungalingan ng pamilya niya, hindi sana lalayo sa'yo si Hana. Ngayon, hindi ko na alam kung saan ko siya hahanapin. Dahil maging ang kaibigan niya, hindi alam kung saan siya ngayon. Inis na wika ni Ali sa mga ina na nag-aalala na rin.
Ilang araw na kasing nawawala si Hana. Hindi na alam ni Ali kung saan siya nito hahanapin. Dahil maging si Sam ay walang alam kung saan ngayon ang kaibigan. Inamin sa kanya ng kanyang ina na ito nga ay may kasalanan kaya umalis si Hana. Kung ano-ano raw kasing sinasabi nito kay Hana. Bago ito umalis, ngunit inamin din ng ina na nagawa lamang ito niyon dahil napapaniwala ito ng stepmother ni Hana na naninira lang pala siya. Subalit huli na noong malaman nila ang totoo dahil umalis na si Hana. Hindi na nila alam kung nasaan ito. I'm sorry anak. Masyado ako nagpadala. Sa galit ko na maging makitid ang utak ko. Hindi ako naging bukas para intindihin kayo ni Hana. I'm sorry. Alam ko na ako ang dapat sisihin sa lahat ng to. Huwag ka mag-alala. Tutulong ako na mahanap agad natin si Hana para makahingi ako ng tawad sa kanya. Gustuhin man ni Ali na magalit sa ina ay hindi niya rin ito matiis. Naiintindihan niya na biktima lang ito ng kasamaan ng ugali ng madrasa ni Hana. Doc, biglang pumasok sa loob ng opisina niya si Romeo. Magandang balita, Doc. Alam ko na kung nasan si Miss Hana. Bigla namang nabuhay ang loob ni Ali sa narinig. Talaga? Where is she? May nakapagsabi po sa akin na nakita niya siya sa isang maliit na ospital. Kailangan niyo pong i-evaluate. Posible po na nasa ospital pa rin siya hanggang ngayon dahil mahaba raw pong pila at nakapila siya ngayon. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Ali at agad nilang pinuntahan ang ospital na sinabi ni Romeo. Maliit na nga lang ang ospital na ito pero marami ring pasyente na nakapila. Next, Hana Ledesma. Nang tawagin ang kanyang pangalan ay agad na tumayo si Hana at pumasok na sa loob ng opisina ng doktor. Bumalik naman siya sa ospital na ito dahil yun ang sabi ng doktor nung una siyang i-check up para raw mas makasigurado sa result. Magandang araw po, Doc. Magalang na bati ni Hana sa doktor na noon ay nakatalikod. Kamusta na pong results ng mga tests ko? Bumalik po ba ang sakit ko noon? Kinakabahan siya ngunit gusto niya na marinig ang sasabihin ng doktor. Ang dahilan kung bakit siya nagpapacheck up ay dahil itong mga nagdaarang araw ay napapadalas ang pagiging mahiluhin at pagduwal niya. Nag-aalala siya at baka bumalik na sakit niya. Maayos naman ang resulta ng test mo. Hindi na rin bumalik ang sakit mo kaya walang kahit anong dapat na ipag-alala. You're okay. Hindi naman makagalaw si Hana sa kinatatayuan ng marinig ang boses ng doktor at nang umikot ang upuan nito paharap sa kanya. Hindi niya inaasahan na makita ngayon si Ali. Ang pakiramdam niya tuloy ngayon ay panaginip niya lang ito. Abot-abot ang tahip ng puso niya dahil sa kaba ng tumayo si Ali at naglakad papunta sa harapan niya. You're not sick or anything, but you're pregnant. With my child. Hindi agad na proseso sa utak niya ang sinabi ni Ali. Nasa harapan niya na ito at pigil ang ngiti habang nakatingin sa kanya habang pabilis naman ng pabilis ang tibok ng puso niya. Buntis ako? Yes, my love. Inabot ni Ali ang kamay ng kasintahan at marahan iyong pinisil. Kaya bumalik ka na sa akin para maalagaan ko kayo ng maayos sa magiging anak natin? Pero hindi pwede. Aniya, natatakot sa kung anong maaaring gawin ng ina nito pag bumalik siya. Why? Is it because of my mother? Nagulat si Hana sa tanong na ito. Don't worry. Nakausap ko na si Mom and she admitted na nagkamali siya dahil naniniwala siya sa mga sinabi sa kanya ng stepmother mo. Nagsisisi na siya sa ginawa niya at gusto niya makabawi siya sa'yo sa mga pagkakamali niya. May pag-aalangan pa nung una si Hana subalit nang dumating na ang ina ni Ali kasama ang ama at humingi ng tawad sa kanya sa lahat ng mga nasabi ay saka lamang siya pumayag na bumalik kay Ali. Matapos noon ay nagkaroon ng masinsinan na pag-uusap sa pagitan ng pamilya ni Ali at pamilya ni Hana. Bagaman hindi humingi ng tawad sa kanya ang ama at stepmother ay nangako naman ang mga ito na hindi na ulit sila guguluhin at sapat na yon kay Hana. Sa araw mismo ng panganganak niya ay nag-propose na rin sa kanya si Ali. 1 taon lang mula noon ay ikinasal silang dalawa at namuhay ng masaya kasama ang anak nila.
Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Istorya Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.